Lakers maaagawan na sa pwesto ang Kings sa West dahil sa sitwasyon ng Memphis bukas. At Warriors malapit na sa goal, umakyat na sa standings. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang teffen.com for more high-quality shoes. Pupunta ang Los Angeles Lakers sa Memphis sa Sabado ng laro upang harapin ang Grizzlies sa huling dalawang natitira sa season para sa parehong mga team. Ang Lakers ay nakakaranas ng dalawang sunod na talo at ngayon ay lumalakas muli sa play-in round ng Western Conference Playoffs. Matagal nang na-eliminate sa playoffs contention ang Grizzlies at naglalaro lamang para sa weekend na ito. Ang opening tip sa Sabado ay nakatakdang gaganapin sa alas 8 ng umaga. Ang Lakers ay handa na ngayon na bumangon para sa play-in round ng Western Conference Playoffs matapos ang ikalawang sunod na pagkatalo nitong nakaraang araw. Pagkatalo na nagpapahirap sa kanilang kapalaran. Ang Lakers ay nasa ika-9 na pwesto sa conference na mayroon lamang dalawang natitirang laro. Ang tanging hindi patiyak sa puntong ito ay ang kanilang huling pwesto sa standings. Noong Miyerkules ng araw, natalo ang Lakers dahil sa mga maiinit na shooting ng Golden State Warriors sa isang 134-120. Naitala ng Warriors ang 26 3-point field goals sa laro, ang pinakamarami na kailanman na pinayagan ng Lakers sa isang laro. Ang pagkatalo ay nagtali sa LA sa Warriors sa column at ang Golden State ngayon ang may advantage sa tiebreaker matapos manalo sa season series. Si LeBron James ay mayroong 33 points, 11 assists at 7 rebounds habang si Austin Reeves ay nakapag-ambag ng 22 points habang ang Lakers ay natalo na sa kanilang ikalawang sunod na laro sa kanilang tahanan. Hindi nakalaro si Anthony Davis na nagpapagaling mula sa head injury na nakuha niya laban sa Minnesota sa nakaraang laro. Alam namin na kasing husay namin ang anumang koponan sa liga kapag kumpleto kami at kapag hindi kami ganun, sabi ni James. Mahirap para sa amin na mapunuan, lalo na't mayroon kaming katulad ni AD na hindi naglalaro. Halos imposibleng mapalitan ang kanyang binibigay para sa aming team sa parehong offense at defense. Ang Lakers ay nakuha ang pwesto sa play-in round ngunit nais nilang iwasan ang maging ika-10 seed at maglaro sa karagdagang laro. Papasok sila sa kanilang huling dalawang laro na may 1 game behind sa Kings para sa ika-8 spot and tied sa Warriors. Ang Lakers ay nakarank sa 8 sa puntos bawat laro ngayong season. Sila ay pangalawa sa field goal shooting at ika-8 sa 3-point shooting. Ang Lakers ay nasa ika-24 na pwesto sa NBA sa 3-point field goals, umaasa sa mga puntos sa paint. Ang Lakers ay ika-23 sa NBA sa scoring defense. Sila ay ika-19 sa field goal defense at ika-24 sa 3-point defense. Ang Lakers ay nasa ika-28 na pwesto din sa 3-point field goals allowed per game. Sa rebound, ang LA ay ika-8 sa kabuuang rebounds bawat laro. Sila ay ika-10 sa pinakakaunting turnovers bawat laro. Mga key injury. Ang power forward na si Anthony Davis at power forward na si Jared Vanderbilt ay parehong nasa time decision sa laro sa Sabado. Malaking tsansa na maglalaro ang dalawa dahil sa napaka-importante ang mga natitirang laro para sa Lakers. Mapalad ang Lakers dahil halos tapos na ang 2023-24 season ng Memphis Grizzlies. Ang Grizzlies ay may tanging 27-53 sa season at natalo ng 3 sunod na laro bago haharap sa Lakers sa kanilang bayan sa Sabado. Ang Grizzlies ay nawalan na ng ilang pangunahing manlalaro para sa season at naglalaro sa ilang players na maaari o hindi maaaring kasama sa kanilang roster sa susunod na season. Noong Biyernes ng araw, nagpakita ng tapang ang Grizzlies bago natalo sa Cavaliers sa road sa 110-98. Ang Grizzlies ngayon ay naglalaro na wala ang kanilang top 4 players para sa season na ito si Jay Morant, Desmond Bane, Marcus Smart at Jaren Jackson Jr. at gumamit ng 33 players bilang NBA record para sa season na ito.
Si Jake LaRavia ang namuno sa Grizzlies na may career high na 32 points laban sa Cavs kasama ang 8 3-point baskets. Ito ay isa sa mga gabi kung saan ang anumang binabato ko ay pumapasok, sabi ni LaRavia. Naglalaro ako ng may kumpiyansa sa aking kakayahan at sinusubukan kong gamitin ang aking pagkakataon. Umaasa ang Grizzlies na ang injury-plagued na season ngayong taon ay magiging isang bagay sa nakaraan sa simula ng 2024 to 25 season. Ang pagbabalik sa mga tulad ni Morant, Bane at Smart ay agad ang pagkakaroon sa team na mas gumanda at sila rin ay babalik na mayroong isang rookie mula sa top 10 sa NBA draft. Ang mga stats ng Grizzlies ay nagpapakita sa isang koponan na gumamit ng mahigit sa 30 players ngayong season. Sila ay ika-30 sa scoring sa NBA. Ang Grizzlies ay ika-30 rin sa field goal defense at ika-29 sa 3-point shooting. Sila ay ika-12 sa 3-point shots made bawat laro. Ang Grizzlies ay ika-11 sa scoring defense ngayong season. Nasa ika-17 na pwesto sila sa depensa sa field goal at ika-27 sa depensa sa 3-point. Ang Grizzlies ay nasa ika-22 na pwesto sa mga 3-point field goals na pinapayagan nila bawat laro ngayong season. Sila rin ay nasa ika-30 na pwesto sa kabuuang rebounds bawat laro ngayong season at ika-28 sa pinakakaunting turnovers bawat laro. Mga key injury: ang point guard na si Ja Morant, guard Marcus Smart, guard Desmond Bane at Jaren Jackson Jr. ay wala. Sina Brandon Clark, Yuta Watanabe, John Conchar, Luka Kennard at Vince Williams Jr. ay nasa time decision sa laro. Kailangan ng Lakers na magpatuloy na manalo upang maiwasan ang pagbagsak sa ika-10 na pwesto sa Western Conference para sa play-in round. Ang panalo naman ay maghahatid sa kanila na masapawan ng Kings sa pwesto sa West. Malamang, kung ang lahat ay magiging maganda at makakabalik si Davis para sa laro na ito ay magbubukas pa ng mas maraming pagkakataon para sa mga shooter ng Lakers at manalo. Nakuha na ng Lakers ang 2 panalo sa 3 laro laban sa Grizzlies at hindi dapat magkaroon ng maraming problema sa sitwasyon na ito laban sa Grizzlies na short-handed sa mga players at nais lamang tapusin ang kanilang season. Kahit na wala si Davis, mas malakas ang opensa ng Lakers kaysa sa Grizzlies at hahatakin nila ang rebounds laban sa isang Grizzlies team na nasa last sa NBA sa total rebounds. Samantalang umakyat na ang Warriors sa West, standing sa panahong tinalo nila ngayon ang Blazers sa score na 100-92. Halos naging dikit ang laro sa buong laban dahil sa pangunguna ni DeAndre Ayton sa scoring sa paint na may 25 points at 11 rebounds. Tumulong rin si Scoot Henderson na may 18 points at 12 assists. Ngunit hindi nila kinaya ang Warriors na kung saan nag-init sila sa last minutes sa quarter sa pangunguna ni Stephen Curry na may 22 points, 7 rebounds at 8 assists. Kabilang ang play na ito na kung saan pinaikot niya ang mga Blazers players. To eventually come to this side of the floor as the arrow tries to keep pace with Steph Curry because thrown over to the wrong shoulder. He recovers to get it. He surveys. Gets inside the arc. And that's kind of a wild. Out to Curry. 4-3. Got it. Steph Curry climbs back to the podium. He had previously been 3 of 13. Sumunod si Jonathan Kuminga na may 19 points. Andrew Wiggins na may 15 points. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.